Tahimik ang hapon sa Baryo Pilapil. Ang mga kapitbahay ay abala sa kani-kanilang gawain. May naglalabas sa poso, may nagwawalis ng bakuran, at ang iba naman nakaupo lang sa harap ng tindahan ni Aling Cora. Nagkukwentuhan tungkol sa mga bagong tsismis. At gaya ng inaasahan, isa sa madalas na laman ng tsismisan ay si Lourdes. Maganda si Lourdes. Maputi, mahaba ang buhok, malambing magsalita, at laging maayos ang bihis. Pero sa likod ng kanyang mga ngiti, siya ay kilala ng buong baryo bilang malanding kumare. Kahit may asawa siya, hindi nito mapigil ang tukso kapag may mga lalaking nakapaligid sa kanya, at mas hindi niya kayang pigilan ang sarili kapag nagiinit na siya. Isang hapon, nakaupo si Lourdes sa kanilang maliit na balkon. Suot ang hapit na duster na kulay dilaw. Litaw ang mapuputi niyang hita. Hawak niya ang pamaypay habang panakanakang sumisilip sa kalsada. "Hoy Lourdes!" Tawag ni Aling Cora mula sa tindahan. "Kanina pa dumaan si Mang Lando. Napatingin na naman sa'yo. Aba, baka mapagalitan ka na naman ng asawa mo niyan." Ngumiti lang si Lourdes, kasabay ng kindat. "Ay nako, Aling Cora. Hindi ko naman kasalanan kung sila ang napapalingon. Wala namang masama sa pagiging maganda, di ba?" Napailing si Aling Cora. "Ewan ko sa'yo. Basta ang alam ko, siguradong balita na naman ang pangalan mo mamaya sa mga umpukan." Ngumisi si Lourdes at sumandal sa upuan. "Eh di balita. At least, ako ang laman ng usapan. Mas mabuti nga yun eh. Mas lalo akong sisikat." Kinabukasan, dumalaw ang kanyang best friend at kumare na si Maria. Magkaibigan sila mula pagkabata. Si Maria ang tipong tahimik lang, mayumi, at palaging nasa simbahan. Laging nakabuntot kay Lourdes noon, at sa dami ng kanilang pinagsamahan, itinuring na niya itong tunay na kapatid. "Lourdes!" Sigaw ni Maria mula sa pintuan. "Narito na ako." Mabilis na lumapit si Lourdes at mahigpit na niyakap ang kaibigan. "Ay Mare, buti naman at dumalaw ka. Namiss kita. Kamusta ka na? Kamusta si Gardo?" Ngumiti si Maria. "Mabuti naman kami. Medyo abala lang siya sa trabaho. Pero maayos ang lahat. Eh ikaw, kamusta ba?" Umirap si Lourdes at nagkunwaring nagrereklamo. "Eto, boring. Wala namang ganap dito sa bahay eh. Yung asawa ko, lagi na lang nasa palengke. Puro trabaho. Naiiwan ako rito. Para bang wala siyang pakialam kung mabaliw ako sa inip." Umupo sila sa sala habang nagkakape. "Mare, pasensya ka na ha?" sabi ni Maria, nakatitig sa kanya. "Pero napapansin ko lang, bakit parang iba ang tingin ng mga tao sa'yo? Laging ikaw ang laman ng tsismis." Napangisi si Lourdes at uminom ng kape. "Eh ano naman kung laman ako ng tsismis? Masama bang maging maganda at mapansin ng mga lalaki?" "Hindi naman masama, Mare. Pero may asawa ka na eh. At saka baka nakaka-apekto na sa pagsasama nyo." "Sus, wag kang ang praning. Hindi naman ako magpapakakabit sa iba eh. Pa-flirt-flirt lang. Pampalipas oras. Ganun." Umiling muli si Maria, pero pinili na lang niyang manahimik. Mahal niya si Lourdes bilang kaibigan, pero hindi niya lubos maintindihan ang asal nito. Pagkaalis ni Maria, lumabas si Lourdes sa bakuran. Katapat ng kanilang bahay ay si Mang Domeng, isang biyudo na nasa 50 ang edad. Nakaupo ito sa kanyang bangko, naninigarilyo. "Magandang hapon, Mang Domeng." Malambing na bati ni Lourdes, sabay kindat. Nagulat si Mang Domeng, muntik pang mabitawan ang sigarilyo. "Ay,
Magandang hapon din, Lourdes. Lumapit pa si Lourdes at tumuwad para pulutin ang basahang nahulog. Litaw na litaw ang kanyang hita. Hindi nakapagsalita si Mang Doming at napalunok na lamang. Ngumisi si Lourdes at lumakad paalis habang kumikembot ang balakang. Mag-ingat kayo, Mang Doming. Sambit niya, sabay hagikgik. Sa baryo, lalong lumalakas ang bulungan tungkol sa kanya. At habang mas marami ang nagagalit, mas tila lalo namang nagiging mapanganib ang paglalaro ni Lourdes. At hindi niya alam, sa gitna ng lahat ng yun, unti-unti na niyang pinaglalaroan ang kapalaran. At pati ang mismong kaibigang si Maria, na sa ngayon ay buo pa rin ang tiwala sa kanya. Isang Sabado ng hapon, dumating si Lourdes sa bahay ni Maria, dala ang ilang gulay mula sa kanilang bakuran. Mare, ito may ampalaya at talbos para hindi ka na bumili sa palengke. Masayang alok ni Lourdes. Salamat, Mare Sagot ni Maria habang inaabot ang basket. Swerte ko talaga at ikaw ang best friend ko. Ngumiti si Lourdes. Ano ka ba, Mare? Alam mo namang parang kapatid na kita eh. Habang nag-uusap sila, dumating si Gardo, ang matipuno at gwapong asawa ni Maria. May dala itong mga pinamili mula sa bayan. Pawis na pawis siya. Suot ang puting sando na dikit sa katawan. Litaw ang mga muscle nito. Han, andito pala si Maring Lourdes. Bati ni Gardo. Oo, nagdala lang ng gulay. Halika, upo ka muna. Ngumiti si Gardo at tumingin kay Lourdes. Kamusta ka na, Mare? Ang tagal na rin hindi tayo nagkikita Napangiti si Lourdes at pinasadahan ng tingin ng katawan ni Gardo, mula ulo hanggang paa. Ay pare, hindi ka pa rin nagbabago. Mas lalo ka yatang gumagwapo Malalakas siguro ang vitamins na iniinom mo. Wala namang vitamins, Mare. Trabaho lang talaga ang pampalakas. Uy, Mare, tigilan mo nga yan. Marunong yang mambola. Baka maniwala ka. Ngumisi si Lourdes at palihim na kumindat kay Gardo, na agad namang umiwas ng tingin. Kinagabihan, habang abala si Maria sa kusina, nakipag-usap si Lourdes kay Gardo sa may sala. Alam mo, Gardo, swerte ka talaga kay Mari. Ang bait, maalaga, at napaka-loyal. Oo naman. Hindi ko nga alam kung anong ginawa ko at siya ang naging asawa ko. Napalapit si Lourdes. Inilapit ang labi sa tenga ni Gardo at bumulong. Pero minsan, kahit gaano kabait ang asawa, nakakaramdam din tayo na parang may kulang, di ba? Nagulat si Gardo at agad lumayo. Mare, huwag kang ganyan. Best friend mo ang asawa ko eh. Napangisi si Lourdes at tumayo. Relax ka lang. Wala pa namang nangyayari eh. Nagtatanong lang ako eh. Makalipas ang ilang araw, dumating si Gardo sa bahay ni Lourdes para mag-abot ng ani ng gulay na galing kay Maria. Pagbukas ng pinto, si Lourdes ang bumungad. Suot ang hapit na duster na halos litaw ang dibdib. Wala din dun sa bahay ang asawa nito. Ay, Gardo, ikaw pala. Pasok ka muna. Eto, sabi ni Maria, dalhin ko raw sa'yo. Pag-abot niya ng gulay, biglang nahulog ang isang tali na hawak ni Lourdes. Yumuko siya para pulutin yon at sinadya niyang palitawin ang kanyang dibdib. Halos mapalunok si Gardo dahil sa nakita. Nang tumayo si Lourdes, dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Gardo. Alam mo, Gardo, buti ka pa. Laging nandyan para kay Mari. Sana ganun din ang asawa ko. Mari, tama na. Baka kung ano pang isipin ng mga tao. Wala namang makakaalam kung hindi mo sasabihin. At bago pa man makaiwas si Gardo, idinikit ni Lourdes ang labi niya sa pisngi nito. Kinagabihan, nag-usap si Gardo at Maria.
Han? Napapansin mo ba? Parang iba ang kilos ni Lourdes. Anong ibig mong sabihin? Parang masyado siyang malapit. May mga sinasabi siyang hindi na tama. Napatawa si Maria. Ay nako, mari ko yan. Matagal ko na siyang kilala. Malandi lang talaga yan minsan, pero hindi naman masama ang loob niyan. Napailing si Gardo, hindi makapaniwala. Pero sa puso niya, nagsisimula ng magkaroon ng pangamba at kasabay ng tukso dahil sa mga kilos ni Lourdes. At sa mga sumunod na araw, mas lalong lumakas ang loob ni Lourdes. Hindi na siya takot kahit magdikit sila ni Gardo sa harap ni Maria at mas nagiging lantaran ng kanyang mga biro at lambing. Hanggang sa isang araw, may nangyari niyang hindi na kayang itago pa. Hating gabi, tahimik ang buong baryo. Ang mga aso'y nakahiga na at tanging huni ng kuliglig ang maririnig sa paligid. Sa bahay ni Lourdes, nakaupo siya sa sala. Suot ang manipis na kamison. Hawak niya ang cellphone at nagte-text. Ang Gardo, kailangan kita. Dumaan ka kahit sandali lang oh. Nagulat si Gardo nang mabasa yun habang nakahiga sa tabi ni Maria. Pumikit siya, pilit pinapakalma ang sarili. Pero paulit-ulit na nagbabibrate ang kanyang cellphone. Pare, please. Dumaan ka. Hindi ko na kaya eh. Kailangan kong may kausap. Napabuntong hininga si Gardo. Tumingin siya kay Maria na mahimbing na natutulog. Dahan-dahan siyang bumangon. Nagsuot ng t-shirt at lumabas ng bahay. Pagdating niya sa bahay ni Lourdes, nakabukas ang ilaw sa sala. Pagpasok niya, bumungad agad ang kumare. Nakaupo, nakalugay ang buhok, at nakatitig sa kanya na parang uhaw na uhaw. At isa pa, wala din doon sa bahay ang asawa niya sa mga oras na yon. Gardo. Mahina ang boses ni Lourdes, sabay tayo at lapit. Mare, ano bang kailangan mo? Gabi na. Baka magising si Maria at hanapin ako. Lumapit si Lourdes, hawak ang dibdib, kunwari na iiyak. Hindi ko na kaya, Gardo. Ang asawa ko, wala nang panahon sa akin eh. Pakiramdam ko, wala na akong halaga. Ikaw lang ang naiisip kong pwede kong lapitan. Nagulat si Gardo at hinawakan ang balikat nito. Mari, huwag kang ganyan. May asawa ka eh. May asawa rin ako. Gardo, kahit isang gabi lang, pakiusap naman oh. Ramdam ni Gardo ang init ng katawan ng kumare. Ngunit biglang yumakap si Lourdes sa kanya, mahigpit, parang ayaw nang bumitaw. Gardo, pakiusap naman oh. Ramdam ni Gardo ang init ng katawan ng kumare, ang bango ng buhok nito, ang malambot na balat na nakadikit sa kanya. Pinipigilan niya ang sarili, pero unti-unti siyang natutunaw. Lourdes, mali ito eh. Bulong niya, pero hindi na siya nakaiwas ng idikit ng babae ang labi niya sa kanya. Mainit, mapangahas, mapusok, at sa gabing iyon, bumigay si Gardo sa tukso. Kinabukasan, tila walang nangyari. Dumating pa si Lourdes sa bahay nila Maria, dala ang almusal nilang tatlo. Good morning, Mare. Masiglang bati ni Lourdes. Ang naisip ko, sabay na kaya tayong mag-almusal para masaya. Napangiti pa si Lourdes. Ngunit lihim na nagtagpo ang kanilang mga mata ni Gardo. May lihim silang tinatago. At iyon ay apoy na pwedeng sumiklab anumang oras. Habang kumakain, napansin ni Maria ang kakaibang kilos ng dalawa. Panay ang tinginan at tila may mga ngiting hindi niya maintindihan. Nagsimulang kumirot ang isang hinala. Lumipas ang mga araw, mas naging mapanganib ang laro ni Lourdes at Gardo. Lihim silang nagtatagpo kapag wala si Maria. Nagbubulungan, naglalapit ng katawan, hanggang sa tuluyan ng nahulog sa bawal na relasyon.
Isang hapon, dumating si Maria nang hindi inaasahan sa bahay ni Lourdes at sa kanyang nakita si Gardo at Lourdes magkasamang nakaupo ng sobrang lapit sa isa't isa. Halatang hindi na pangkaraniwan ang kanilang ugnayan. Parang pinagsakluban siya ng langit at lupa. Lourdes? Nanginginig ang boses ni Maria. Ano tong nakikita ko? Biglang napatayo si Gardo. Namumutla. Maria, hindi. Mali ang iniisip mo. Pero agad sumabat si Lourdes. Hindi na nagpakumbaba. Mari, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Nahulog lang ang loob ko kay Gardo eh. Parang tinaga ng espada ang dibdib ni Maria. Napaluha siya. Lourdes, ikaw pa? Ikaw na tinuring kong kapatid. Ikaw na pinaniniwalaan kong kaibigan. Walang masabi si Gardo. Nakatungo lang at puno ng hiya. Mga traidor kayo. Sigaw ni Maria. Sabay alis. Iniwan silang dalawa na nasa loob ng bahay. Kinagabihan, nagkulong si Maria sa kwarto. Umiiyak, nanginginig sa galit. Ang sakit ng pagtataksilay hindi niya kayang lunukin. Hindi ko akalaing kaya mong gawin sa akin to, Lourdes. Pinagkatiwalaan kita. Minahal kita bilang kapatid. Pero ganito pa ang igaganti mo? At sa sobrang tindi ng galit na nararamdaman, pumasok sa kanyang isipan ng madilim na bagay. Ang pambabarang. Madaling araw. Gising pa si Maria. Nakaupo sa harap ng maliit na altar. Sa tabi nito, nakapatong ang ilang kandila at isang lumang kahon na namana pa niya sa kanyang lola. Isang albularya at mambabarang noong nabubuhay pa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang kahon. Matagal niya na itong iniiwasan. Ipinangako sa sarili na hindi kailanman gagamitin ang laman nito. Ngunit ngayong gabi, ang sakit at galit ay mas malakas kaysa sa kanyang pangako sa kanyang sarili. Kung ito lang ang paraan para maramdaman ni Lourdes ang sakit na ibinigay niya, ang gagawin ko. Bulong pa ni Maria. Binuksan niya ang kahon. Luma na ang loob. Puno ng mga tuyong dahon, balahibo ng manok, at maliliit na sisidlan. Kumuha siya ng isang bote na may lamang mga kuto, na buhay pa rin hanggang ngayon. Gumagapang, parang matagal nang inalagaan. Mga munting nilalang, kayo ang magiging sandata ko. Bulong niya, habang pinagmamasdan ng mga kuto. Kinabukasan, dumalaw si Lourdes sa bahay ni Maria. Pinilit niyang ayusin ang sitwasyon. Kunwari, wala lang ang lahat. Mari, pasensya ka na ah. Alam kong nasaktan ka sa nakita mo. Pero sana mapatawad mo pa rin ako. Nanlamig si Maria, pero nagkunyaring kalmado. Pasok ka, Mari. Hayaan mo na yun. Kahit ano pa man, matagal din tayong nagsama bilang magkaibigan. Napangiti si Lourdes at agad na yumakap sa kanya. Salamat, Mari ah. Alam kong ikaw lang ang makakaintindi sa akin. Pero sa loob-loob ni Maria, may kirot na kinikimkim. Oo, Lourdes. Inintindi kita. Pero sa ginawa mo sa akin, kailangan mo yun pagbayaran sa paraang hindi mo inaasahan. Sa kusina, inihanda ni Maria ang kape ni Lourdes. Habang nakatalikod, kinuha niya ang maliit na sisidlan ng kuto mula sa kanyang bulsa. Maingat niyang isinaboy ang ilang kuto sa tasa bago ibinuhos ang mainit na tubig. Ang init ay hindi sapat para patayin ang lahat at ang ilan ay lumutang, gumapang at unti-unting lumubog na animoy naging isa sa timpladong kape. Pagharap niya, dala na ang kape. Oh, Mare, ito ang paborito mong kape oh. Tikman mo. Ngumiti si Lourdes at agad uminom. Ay, ang sarap, Mare. Parang miss na miss ko na to.
Tahimik lang si Maria, pinagmamasdan ang bawat lagok ng kaibigan. Kinagabihan, sa bahay ni Lourdes, nagsimula siyang makaramdam ng kakaiba. Habang nakaupo sa kama, bigla siyang kinabahan. Parang may gumagapang sa kanyang katawan. Ano to? Bakit parang may kumakagat? Bulong niya. Pumunta siya sa banyo at nagulat sa nakita. May maliliit na kuto na gumagapang sa kanyang ari. Kinamot niya yon. Halos mabaliw siya sa kate. Pero lalo lang dumami at mas kumapit pa ang mga yon. Diyos ko! Ano to? Bakit dito pa? Ay! Ang kate! Ang hapdi! Sigaw niya. At nang umihi siya, para siyang sinusunog sa sobrang sakit. Aray! Diyos ko! Ang hapdi! Hindi ko kaya! Nagpatuloy ang pag-iyak ni Lourdes buong gabi. Hindi niya alam kung paano aalisin ang mga kuto sa kanyang iniingatang yaman. Hanggang sa sumagi sa isip niya na ang best friend niyang si Maria ay nanggaling sa pamilya ng mga albularyo at may kakayanang tanggalin ng sumpang nagpapahirap sa kanya. Kinabukasan, pinilit niyang magpunta kay Maria para humingi ng tulong. Hindi niya alam na ito mismo ang may kagagawan kung bakit sinasapit niya ang mga bagay na yon. Mare! Iyak ni Lourdes. Halos hindi makalakad ng maayos. Tulungan mo ako. May kakaiba sa katawan ko eh. Para akong pinaparusahan. Hindi ko alam kung bakit. Nagkunwaring nagulat si Maria. Pero sa loob-loob niya may halong tuwa. Anong ibig mong sabihin, Lourdes? Ano bang nararamdaman mo? Hindi ko alam, Mari. Para bang may kumaagat sa loob ko. Tapos kapag umiihi ako, ang sakit-sakit. Parang sinusunog ang ari ko. Tulungan mo ko, Mari. Baka mamatay ako sa hirap nito. Niyakap siya ni Maria. Kunwari nag-aalala. Pero may matalim na ngiti sa kanyang labi. Lourdes, baka ito na ang kaparusahan sa lahat ng ginawa mong kasalanan. Hindi lahat ng bagay, Mare, napapatawad. Napaluhod si Lourdes. Umiiyak. Mare, patawarin mo ko. Hindi ko naman sinasadya eh. Nadala lang ako sa tukso. Hindi ko kayang mawala ka bilang kaibigan. Ngunit nanatiling matigas ang puso ni Maria. Hindi mo iniisip ang pagkakaibigan natin noong nilapitan mo ang asawa ko. Ngayon, mararamdaman mo ang sakit na ginawa mo sa akin. Maaari ka nang umuwi, Lourdes. At sa mga sumunod na gabi, lalong lumala ang sumpa. Magdamag na hindi nakatulog si Lourdes. Halos madurog ang kanyang katawan sa hapdi at kate. Sa tuwing tatayo siya para umihi, para siyang pinapaso ng apoy. Ang mga kuko niya'y namuti na sa kakakamot. Ngunit walang tigil ang mga kuto sa kanyang ari. Parang naninirahan na roon. Iniwan na rin siya ng kanyang asawa at hiniwalayan. Diyos ko, hindi ko na kaya. Tulungan niyo po ako. Iyak niya habang nakahiga. Pawis na pawis. Kinabukasan, pinilit pa rin niyang bumangon. Nanginginig ang tuhod. Pero nagtungo pa rin siya sa bahay ni Maria. Pagdating doon, nakaupo si Maria sa harap ng kanilang bahay. Nakita niya si Lourdes na parang laspag na. Magulo ang buhok, maputla, at nanginginig. Sa halip na maawa, tumigas pa ang mukha ni Maria. Ngayon mo ako naaalala? Matapos mo akong traidorin? Matapos mong akitin ang asawa ko? Umiiyak si Lourdes. Hinawakan ng paa ni Maria. Patawarin mo ako, Mari. Nadala lang talaga ako. Hindi ko sinasadya. Mahal na mahal kita bilang kaibigan. Nagkamali ako. Tinapik ni Maria ang kamay niya. Kaibigan? Kung tinuring mo akong kaibigan, bakit pati asawa ko? Pinagnasaan mo. Hindi lang basta pagkakamali yun, Lourdes.
Ginawa mong kaladkari ng pangalan ko sa kahihiyan. Umiling si Lourdes. Halos gumapang sa lupa. Mare, please, kahit anong gusto mo, gagawin ko. Basta alisin mo lang tong sumpa. Hindi ko na kaya. Parang mababaliw na ako eh. Tumalikod si Maria. Huminga ng malalim. Sa loob-loob niya, natutuwa siyang nakikita ang paghihirap ng dating malanding kumare. Ngunit may bahagi ring kumikirot sa kanyang puso. Kung ihihinto ko tong barang, parang pinatawad ko na rin siya. Pero kung hindi ko to ititigil, baka tuluyang mamatay siya. Bulong ni Maria sa sarili. Lumapit siyang muli kay Lourdes. Sabihin mo sa akin, Mare, kung may pagkakataon ulit, gagawin mo pa ba? Aakitin mo bang muli ang asawa ko? Umiling si Lourdes ng mariin. Humahagulgol. Hindi na, Mare. Wala na akong ibang gusto kundi bumalik ang pagkakaibigan natin. Hindi ko na uulitin. Pinapangako ko sa iyo yan. Tinitigan siya ni Maria, puno ng puot at kalungkutan. Madali lang sa iyo ang mangako, Lourdes. Pero paano ko pa maibabalik ang tiwala ko sa iyo? Ang asawa ko, natikman mo na. Ang puso ko, nasaktan mo. Hindi na mabubura yun kahit kailan. Sa sandaling yun, dumating si Gardo. Halos mabaliw siya nang makita si Lourdes na nakaluhod, umiiyak at yakap ang mga paa ni Maria. Maria, Lourdes, anong nangyayari dito? Tanong nito. Lumapit si Lourdes, agad yumakap kay Gardo. Gardo, tulungan mo ako. Parang may sumpa sa akin eh. Hindi ko na kaya, Gardo. Napalunok si Gardo. Napatingin kay Maria. Han, anong nangyayari kay Lourdes? Totoo ba to? Matigas ang titig ni Maria. Bakit, Gardo? Naaawa ka pa ba sa kanya? Matapos ng ginawa niya sa akin? Napatigil si Gardo. Hindi makasagot. Hinawakan niya ang balikat ni Lourdes, pero hindi niya alam kung paano tutulong. Maria, baka naman pwede mo siyang tulungan. Kung totoo ngang may sumpa sa kanya, ikaw lang ang makakatanggal niyan eh. Nanlaki ang mga mata ni Maria. Galit na galit. Ang kapal ng mukha mo, Gardo. Ako na nga ang niloko niyong dalawa. Ako pa ang mag-aalaga sa kanya. Umiiyak si Lourdes. Napayakap na rin kay Maria. Mare, patawarin mo ko. Kahit anong gawin mo sa akin, tatanggapin ko. Basta alisin mo lang to. Hindi ko na kayang mabuhay ng ganito. Napahagulgol na si Lourdes. Hawak-hawak ang tiyan niya na tila lagi nang naninikip. Maria, oo, inaamin ko. Ginusto ko si Gardo. Kasi naiinggit ako sa iyo eh. Lagi kang masaya. Lagi kang pinagmamalaki ni Gardo. Ako, iniwan ako ng asawa ko. Binaliwala ako ng mga lalaki. Ayoko maging talunan. Kaya kahit mali, kahit bawal, kinuha ko ang meron ka. Kasi gusto kong maramdaman kung ano ang meron ka eh. Natigilan si Maria, ngunit hindi nagpakita ng awa. Kaya pala, hindi lang laman ang makati sa'yo, kundi pati kaluluwa mo. Kaya siguro tinuruan ka ng leksyon ng mga kuto na yan para maranasan mo ang mga hapdi ng mga ginawa mo. May dapat ka nga palang malaman, Lourdes. Hindi kita pwedeng tulungan sa dinaranas mo ngayon dahil ako ang naglagay sa iyo ng sumpang yan. Hinila ni Maria mula sa bulsa ang maliit na karapon na may lamang mga tuyong dahon at pulang sinulid. Ipinakita niya kay Lourdes, saka pinukol sa lupa. Biglang sumingaw ang usok at lalong nag-init ang ari ni Lourdes. Halos mapasigaw siya ng todo. Tila nagkagulo ang bawat kutong naninirahan sa kanyang ari. Maria, tama na. Hindi ko na kaya. Mamamatay na ako.
Hindi pa yan kamatayan, Lourdes. Malamig na sagot ni Maria. Yan ang bunga ng mga kasalanan mo. Sana sa bawat patak ng ihi mo, maalala mong hindi lahat ng bagay sa mundo ay pwedeng paglaruan. Puso, tiwala at pamilya, hindi yan laruan. Nagpagulong-gulong si Lourdes sa lupa, namimilipit sa sakit. Ang mga kapitbahay ay nagsilabasan. Nagtataka kung anong kaguluhan yon. Ngunit walang makalapit dahil sa takot kay Maria na ngayon nakatayo, malamig ang muka at matalim ang tingin. At mula noon, kumalat ang balita. Ang malanding kumare na minsan ay kinaiinggitan at kinatatakutan, ngayon naging halimbawa ng kaparusahan. Ang mga kuto na hindi mawala-wala, ang hapding walang lunas, iyon ang naging paalala sa kanya na ang pagtataksil, kahit sa anyo ng pakikipaglaro lang sa tukso, ay may kabayaran.